Hello, hello. Good morning. Pag-usapan natin ngayon dito ang Partido Komunista. Nagtagumpay sila. Napalabas nila yung mga kadre o national leaders ng NPA. So, meaning, mayroon talagang alyansa ang gobyerno at ng Komunista of the Communist of the Communist Party of the Philippines. So, mamaya ipapaliwanag ko paano ang nangyari at paano ang estratehiya ng Partido Komunista. Kasi ang Partido Komunista, kahit kaibigan mo yan, i-inject pa rin nila ang maging komunista ang bansang Pilipinas. Ganon sila katindi. Okay, pakinggan na lang natin muna ito. Samahang nasawi sa magkakasunod na enkwentro sa Masbate, sabay-sabay na sumuko sa otoridad ang 10 miyembro ng New People's Army nitong nakaraang Huwebes. Sa pagtutulungan ng 2nd Infantry Battalion at Philippine National Police ay formal na naipresenta ang mga sumugong individual kasama ang kanilang mga armas sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program Committee na pinamumunuan ni Governor Ricardo Go at Major General Alvin Almase. Kabilang sa mga isinukong armas ang 2 high-powered firearms at 8 low-powered firearms. Napag-alaman na ang mga sumuko ay pawang mga miyembro ng Platoon 2, PLG South SRC-4 PRPC na nakasagupan ng mga sundalo sa bayan ng Uson, Masbate noong Hulyo 27. Maraming kwento po na pinilit natin ilayo sa sibilyan ang laban. Kaya tayo naging deliberate party. We should continue the guide of professionals in order to really neutralize the enemy and in respond. Ikinagalak ni Major General Alvin Almase ang kanilang voluntaryong pagsuko na aniya ay mas binibigyang prioridad sapagkat ayaw nila itong makitang mamatay sa bakbakan, lalo pat maaari namang ibaba ang armas at tahakin ang landas tungo sa tunay na kapayapaan ng bayan. Nandiyan na rin kayo para execute yung magagandang plano patungkol sa operasyon. Nandiyan na rin kayo na may matataas na pundasyon patungkol sa karakter ng bilang isang sundalo na nakakaintindi kung ano talaga tunay nating trabaho. Sa tingin ko, wala nang kapana-panalo ang kalaban natin. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spain News. Alam nyo mga kasama ko, mga dati kong kabaro. Yung salita natin na walang kapana-panalo, yung isang officer na nagsalita ngayon. At sinasabi ni General Browner na magbisita sa Mindoro, hindi tayo papayag na maisahan tayo at magtatagumpay tayo sa NPA. Mula pa 1970s yan, narinig ko na yan eh. Paulit-ulit tayo niyan. Kaya, para hindi tayo masampal na babalik ang salita natin, manahimik na lang tayo. Huwag na tayo magsalita, tatapusin natin. Hindi na magtatagumpay. Kung ikaw ay nagsusubaybay sa labanang komunista, parang yung plaka, nasirang plaka na paulit-ulit. Sorry mga kabarwad, real talk lang tayo para lahat ng mga nasa active ngayon magising na wag na magsalita ng mga ganon. General Brown na nagsalita na hindi na uugra ang kalaban. Yung isang hindi ko alam kung anong rango doon, anong nagsalita. Battalion commander yata kasi ang division commander hindi nagsalita. Matatalo na natin. Ano bang mga salita yan? Tapos sa pronouncement ni Pangulong Marcos doon sa Suna, wala nang existing guerrilla front. At inulit na narinig natin kay Colonel Di Mahala, tagapagsalita ng Philippine Army, na wala nang existing. Diyos ko po ako. Magising tayo. Puro ganun ang narinig natin. Hindi ganun ang solusyon sa insurgency. Hindi solusyon ang pakipagpatayan sa ating kababayan. Hindi yan ang solusyon, pakipagpatayan. Pero okay yung surrender eh. Mamaya papaliwanag ko
output ng surrender. Ito na yung problema natin eh. Matatapos na natin ang problema. Ayan. Alam mo, second lieutenant pa lang ako, narinig ko na rin yan. Sa enlisted personnel, parang hindi ko na-recall yan. Sa officer, paulit-ulit yung mga ganun. We are very proud that we have a combat accomplishment and we have accomplishment of surrender eh. Paulit-ulit lang yan eh. Recycle lang yan eh. Proud tayo, may nagsumuko. Marami. Proud tayo, marami tayong napatay na kababayan natin. Paano ngayon kung tayo namatayan? Ang dati kong kasama na namatayan. Ngayon, marami tayong sinasabi na yung isang anak ng general namatay, kapitan. Malungkot tayo. Minumura natin ang NPA. Tayo rin, minumura rin ang NPA pag napatay natin sila. So, ganun lang, umiikot lang. Okay, doon sa surrender, okay yon. Kasi nga, sabi nga, ang impact is natakot sila. Sabi natin natakot. Kaya nag-surrender sila. Nag-surrender yun, natakot. Kasi namatay yung kasama lang sa Masbate. Pero ang tanong ko ngayon ganito. May nag-surrender. Sa palagay nyo kaya walang kapalit yun? Mayroon kapalit yun. Yung mga kamag-anak nun. Nung namatay. Sabihin niya pinatay ng sundalo. Dahil walang propaganda. Pero anyway, doon sa Mindoro, mayroong propaganda na napanood ko. Na countering. Na sabi ng isang dating makakaliwa yata yun, or surrender or a purely civilian. Sabi niya, hayaan nyo na lang ang sundalo at pulis sa aming katahimikan. Umalis na kayo. So, magandang impact yun. Umalis na kayo. Meaning, mawawala ng mga kadre nila sa barangay. Now, to resolve insurgency, mga kaibigan, hindi armed elements. Hindi armed elements ang solusyon, mga kaibigan. Yung kanilang dinadapuan. Kung baka sa Churi, drain the water in the aquarium. Tingnan mo yung isda. Saan sila nabubuhay? Di ba sa tubig? Alisin mo ang tubig, mabubuhay pa kaya sila, yung isda? Hindi, di ba? So, kung ikukumpara natin sa barangay, in-neutralize natin yung mga tao sa barangay, in-neutralize natin ang tao sa barangay, i-co-op natin sila, i-perform tayo into support the government anti-NPA. Hindi na lang maging anti-NPA sila, yung hindi na lang magsuporta sa NPA. Wala nang babalikan ang NPA. Ano mangyayari sa NPA pag inalis mo yung tubig? Inalis mo yung community, nawala na yung pagsusuporta nila. It's either mag-surrender nga, it's either maglaylo, or aalis sila sa isang grupo o doon sa lugar na yon, lilipat sila doon sa patulog-tulog na commander, military commander. Doon sila maglalagi. Now, kung simultaneous lahat ang AFP, na lahat ng konsepto sinunod, tapos ang gera, katulad yung ginawa ko ng total municipal clearing. Yung ginawa kong konsepto, total municipal clearing. But, nung nag-present ako sa JSQ, sa J3, ang gusto nang nangyayari is area clearing, is guerrilla front ang gusto nilang i-clear yung guerrilla front. Guerrilla front is only a name. Kaya nga, siguro, sabi ko nga, ang countering ko doon, napapatawa ako, na wala na nga existing guerrilla front. Kasi inalis na yung pangalang guerrilla front, ang tinitingnan na lang nila armado na walang organization. Hindi yun ang point natin. Ang point natin, alisin, okay, bakit total municipal clearing ang gusto kong mangyari, not a guerrilla front clearing? Kasi nga, doon sa guerrilla, 3 province minsan yun. Di 3 province ang kakausapin mo. Kung di mo iiwara yung kabila, ay di mo rin makiklear. Di ba? Okay. Kaya ko sinasabing total municipal clearing,
i-clear mo yung tatlo. Ha? I-clear mo yung tatlo. Normally, yung armed component, i-neutralize mo yan. By way of, pangalawa, neutralize the mass base, neutralize the community, and support the government, support the armed forces, support the local government. So, dalawa na yun. Armed component, community, yung especially mass base. Pangatlo, neutralize the local leaders. Local leaders. Sino ba yung local leaders? Di kapitan, di mayor. Kasi nga, yung kapitan at saka mayor, kasama yan sa kalaban natin. We will consider them kalaban because out of 10 mayors, mayroong 4 dyan na kaliwa. Out of 10 na kapitan, out of 10, siyam dyan yung kalaban natin. Siyam yung influence. So, meaning, tatlo ang i-consider natin in yung armed component, the community, and the local leaders. Because local leaders ang nagpapalakas ng loob ng mga NPA. So, kung nawala yung tatlo na yan, neutralize na ang isang munisipyo, then go to another municipality. Period of time, 2 weeks, or 3 weeks, or 1 week, or 1 month. Depende sa kakayahan ng sundalong inassign mo. Kasi nga, pag ako sinabi ko, katulad ng in-example ko kay Ule, na sinasabi ko, yung sa Lubang, Pampanga, si Congressman Arroyo, tinanong kami kasi nag-request, Sir, gaano katagal ba na ninyo man-neutralize ang aming bayan? Walang nakasagot na commanders. Brigade Commander, Battalion Commander. Ako sumagot, within 2 months, sir, clear ang inyong municipality. Ayaw maniwala yung kernel ng pulis. Because dekado na, hindi niya nagagawa yun. Oh, hindi maniwala yung pulis. Sa akin, so sinabi, sabi ni ng Brigade Commander, Major Mitran, kaya ba natin? Yes, sir. Within 2 months, bigyan mo ako ng 2 platoons. 2 platoons o 1 platoon lang yata iling ko. Oh. Tapos, patawag ng MPC meeting. Sabi ng DLG, sir, mayroon bang MP dito? Sabay ko kagad, yes. Mayroon ma'am dito NPA. Sabay tingin ko sa kanila. Pero yung kasalanan nila, hindi ko yan sila sinisisi because hindi nila alam paano i-counter. But after this meeting, at nagpatuloy pa sila, kaway na natin. Oh. In the first week, nakaramdam na sila ng pagbabago. Second week, nagbabago na. 1 month, wala na. Paano lang, naglilinis na lang. Kasi nga, alam natin ang paraan paano man-neutralize ang kalaban because of ilong experience. Without experience, hindi nyo magagawa yan. Subukan mo, mag-isa ng isang sundalo, official man so na hindi niya naranasan yun. Masagot niya ba na gano'n mo makatagal maklear isang area? Hindi niya masagot. Like General Palparan. Pag tinanong niya, sasagutin ka. Pero bago niya sasagutin yan, kung dapat naikot niya na ang area. Kasi ini-evaluate mo. Yung munisipyo, kaya ko i-evaluate. Pagtingin ko pa lang information, sagutin ko kaagad. So, ganun ang kailangan natin. Huwag na tayo magsalita yung tapos-tapos ang kalaban. Ako, paulit-ulit tayo. Ibalik natin yung aking konsepto, total municipal clearing. Yan yung ginagawa ko ngayon sa Filipino Guerrilla Forces. Hindi lang kami muna mag-exist ngayon because hindi pa panahon. Pangalawa, hindi pa tayo recognize ng gobyerno na kaya natin gawin. Pero kung recognize na ng gobyerno at alam ko na pwede na, sir, pwede na kami. Kanong katagal? Siguro by national question, hindi ko masagot pa yan. Pero provincial, regional, pwede. Pwede kong sagutin yan. Pero bigyan nyo ako ng siguro maaring 2 months to evaluate the area. Ganun lang yun. Kailangan as a commander, hindi you pretend as a commander in the area na ang gusto mo lang imagination, yung combat accomplishment. But you do that thing for the peace in order in the area. Pag sinabi kasi peace in order, lahat yan
Sagip mo lahat yan. Criminality, komunista, drug addict, lahat yan, sagip yan. O, ako na-implement ako bilang XO ng 3rd IB at saka 24th IB. Kasama ka lahat yan eh. Kini-clear ko. Pati droga, clear ko yan. Kaya nga natapon ako sa 2nd Division eh. Pinatapon ako ng isang gobyerno ng Zambales. Because damay sila, because they are drug protector. Tapos sasabihin doon sa commander ko, pinagdudahan ko silang komunista. Di ba? So much for that. Napahaba na aking kwento, ano? Pero yun ang katotohanan ng mga kaibigan. Experience. The most effective tools to clear the CPP, NDF in our country. Ganun lang yan. Experience. Hindi yung theoretical. Hindi yung school solution. School solution only for making a concept or making a plan, not a concept. Concept is need to have your experience. Okay, maraming salamat. Bye-bye. I love you all.